Napakinig ba yung sinabi ni President Trump sa kanyang inaugural speech yata? Ewan ko baga. There are only two gender. Mamimili ka pa ba kung ano ka? Lalaki ka o babae? Tapos. At yan ho, kagagawa ni God. Yan lang ang gender na nilikha ng Diyos. Ito hong nagawa ng ibang gender, ito yung nag-Diyos-Diyosa. At ito nga po ang sama sa ating mundo ngayon. Madami hong gustong maging Diyos. Magandang umaga po ulit, mga kapatid. Magandang buhay. Talagang napakarami pong mga nangyayari sa mga panahong ito na dapat nating maunawaan. At kumbaga, ay malaman natin kung anong dapat gagawin kung sakali. Narito na po, halimbawa, isang katanungan at salamat. At may nagtanong nito at kababayan ko pa naman, taga San Jose, Batangas. Ang sabi, ano ga naman po ang yung mga senador na yan, Monsi? Bakit ba pilit na isinisingit at ipinapapasa yung Senate Bill number 1979? Kahilig talaga nating mangopya o manggaya sa mga Western nations. Ba? Nakakatuwa. Sa totoo lang po. Pero huwag kayong magtataka. Meron ng malaking plano sa mundo na laban sa Panginoon at laban sa simbahan. At mabutit inyo itong nadadama. Biro nyo, kung hindi pa may almahan sa balak ng mga ito, baka hindi natin mapansin na bigla na lang tayong magkakabatas na labag sa ating moralidad. Ano yun? Sa ating kultura at sa ating kaugaliang Pilipino. Kakahiya na yung mga cut and paste na mga mambabatas na yan. Monsi, ito hong Comprehensive Sexuality Bill, CSB, na ayon sa pagtatalo ngayon sa media na nagbibigay karapatan sa mga batang mag-aaral mula sa murang gulang na 4 na taon. Oh God! Ay ano? Naimulat na sa mga kalaswaan. Oh God! Ang kalaswaan ay it's about sex because this concerns sex. So lagi pong kasama yung kalaswaan, kahalayan, at so on and so forth. Kasi napakaselan itong topic na ito, itong sex na ito dahil ito napaka-personal. Ngayon, ating ituloy. Mga batang ito, kalayaang mamili ng kanilang gender. Grabe. Napakinig ba yung sinabi ni President Trump sa kanyang inaugural speech yata? Ewan ko baga. There are only two genders. Mamimili ka pa ba kung ano ka? Grabe. Lalaki ka o babae? Tapos. At yan ho, kagagawa ni God. Yan lang ang gender na nilikha ng Diyos. Ito hong nagawa ng ibang gender, ito yung nag-Diyos-Diyosa. At ito nga po ang sama sa ating mundo ngayon. Madami hong gustong maging Diyos. Oh God. Nakakatuwa. Thank you sa iyo, anak, at itinanong mo ito. Namimili ng kanila mga gender at iba pa. At yung mga same-sex marriage, lahat ho yan. Oh God. At nagsimula ho yan, noong pa man, mula sa contraception. 2 decades, 3 decades, 4 decades ago, nakita na ng simbahan na meron ng mag-Diyos-Diyosan, nananasahin na sila ang masusunod
Grabe. At ito'y napaka-selang na bagay na napakahirap pag-usapan, pero dapat na nga po. Ituloy ko po. May buwisit talaga. Mga buwisit talaga. Hindi lang ho buwisit. Okay? Paano ba ang gagawin natin sa mga iyan? Alam niyo tayo ay mga mamamayan na may karapatan na mag-react. At ako ay natutuwa doon sa mga grupo na makasimbahan na may lakas ng loob para pumasok sa Senado o sa Kongreso na kung saan kanilang ipanapahayag ang kanilang pagsalungat sa mga ganito. Hindi ko maaari tayong lahat inaroon eh. Pero makakatulong ho tayo sa ating pamamaraan. Siguro matatawa kayo kung sabihin ko sa inyo na pagdasal na lang niyo po. Ipagdasal ho niyo yung mga tao na magkakaroon ng lakas ng loob. At marami ho yun. At meron ho yun na ipaglalaban ang ating kulturang Pilipino, ang ating pananampalataya, at ang aral ng simbahan. Sapagkat sa totoo lang, kung tungkol ho sa sex, ang pinakamaganda ho sanang pamamaraan ay sa pamagitan ng magulang. Yan ho'y napakaselang na bagay. Sa school, pwede ang mga science, mathematics, history. Pero yung kasarian, yun ho ay napaka-personal. At ang ating ng magulang, may pagkukulang din naman, ay kulang sapagkat sila ho ang may karapatan para doon, sapagkat sila makakaapag-akay sa mga anak at sa mga bata tungkol doon. Yun ho ang paninindigan ng simbahan, ang mga magulang sana. Ngayon, meron hong lumalabas na ganito, at sabi nga ninyo, para tayong manggagaya, sapagkat lahat ng pumapasok sa ating batas ay parang kopya. Totoo yun. Kopya ho sa ibang bansa, lalo na sa Amerika. Kaya ang Amerika ay nagkakagulo na ngayon. At mabuti na lang na si Trump ay pumasok. Biyaya na rin ng Diyos. Nagbibigay siya ng kaayusan sa nangyayaring ito sa Amerika. At yung ating napag-usapan noon, tungkol dyan sa nangyaring sunog sa California, lahat ho yan, pare-pareho yan. Gusto ng tao na sila ang mamuno sa mundo. Wala ng Diyos. At kapag wala ng Diyos, wala na yung mga sex na yan. Kami nang bahala dyan. Kaya na namin lahat dyan. Wala nang lahat. Aba, hindi po pwede. Yan ho ang ating ipanalangin. Huwag mangyari. Kaya, at paano tayo makakatulong? Sabi ko sa inyo, sa panalangin. Wala hong gagawa ng nararapat at tutulong sa atin, kundi ang Panginoon. Okay? Kaya salamat sa inyong tanong na ito. Pampu ito tama. Ito hindi lang kayo ang nakakadama nito. Marami po. Mabutit na isiwalat ninyo ito. At napag-usapan natin. At ang ating mga mambabatas ay ating ipanalangin. At ang ating bansa, for that matter. At ngayon pa, ako'y magdadasal na. Kaya Panginoon, please po naman, kami po ay nahingi sa inyo ng tulong na inyong gabayan ng nararapat ang aming mga mambabatas. Gabayan mo po sila. Tulungan mo po sila. Na ang nasahin ay makagagaling. At hindi ho makasasama. Maaaring sila'y malalabuan,
sa anumang bagay, pero kayo po ang makakatulong sa kanila. Ito po yung aming hinihiling ng taos sa aming mga puso. Sa pangalan ng iyong anak, magpasawalang hanggan. Okay? Thank you po.